Okay, so praise the Lord, ay tutuloy natin ang ating pinag-aaralan itong tatlong aklat na sumunod pagkatapos nung Pentateuch. Itong Joshua, Judges at saka Ruth. So before tayo mag-start, hinihiling kong yumuko muna tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa gabing ito na may pagpapatuloy namin ang aming klase dito sa Old Testament Survey. Lord, maraming salamat sa pamamaraan, Lord, na sa pamamagitan nito ay makakapag-aral pa rin kami kahit magkakalayo kami, Lord. We can come together and understand the principles of your word, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Gamitin mo ang mga lessons namin na magpalalim pa sa kaunawaan namin sa iyo at sa mga ginagawa mo sa mundo namin. May align namin ang aming pamumuhay. Gamitin mo rin, Lord, ito na equipping namin para sa mga hinaharap naming tungkulin sa inyong ministry. Bless mo ang mga classmates namin na sumusubaybay sa YouTube recorded version, Lord, at ikaw rin ang gumamit sa recorded version, Lord, na para sa kanilang equipping, oh God. Maraming salamat itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mag-overview muna tayo dito sa na-discuss natin nung nakaraan. So, yung kwento natin is that ayan, ang Israel ay pinalaya ng Panginoon mula sa gapos ng pagkaalipin doon sa Ehipto. And sa 40 years ng kanilang journey dahil sa hindi sila nakakasunod sa Panginoon, so paikot-ikot lang sila doon. So, but in spite of that, they were able to successfully raise a next generation na sila yung nakakasunod sa mga kagustuhan ng Panginoon. So na-prepare sila na maging karapat-dapat para sa ipinapagawa ng Panginoon. So na-raise yung tinatawag nating Joshua generation. And itong Book of Joshua, naipasa kay Joshua yung leadership kasi dalawa na lang silang galing sa Egypt na makakapasok doon sa Promised Land, si Joshua sa si Caleb. And Joshua became the successor of Moses. So ililid niya ito, and yung napag-aralan nga natin nung nakaraan, hindi lang ito hindi lang basta kukunin nila yung pangako ng Diyos. Kailangan nilang makibaka, kailangan nilang sumunod sa mga kagustuhan ng Panginoon. So ayan, na-discuss natin last time dito sa Book of Joshua. Ito yung mga natalakay natin, yung basic information. Of course, Joshua ang nagsulat nun. May may tatlong layunin ang pagkakasulat ng Book of Joshua. Ang una ay historical, para madokumento yung legitimate na claim ng Israel sa lupang pangako. Theological, para maipakita yung faithfulness ng Panginoon sa mga pangako niya. So, and then pangatlo is exhortational, para maging mensahe sa mga sumusunod na generation na panawagan sa kanila na maging loyal sila sa covenant kagaya ni Joshua. So ayan, na-discuss natin natalakay rin natin nung nakaraan na ang pananakop nila doon hindi mabagsik ang Diyos. Yung pag sinabi ng Diyos na patayin yung buong lipi, buong lahi, so bawat lahi doon sa Kanaan, yun kasi mula nung tinawag ng Panginoon si Abraham, itong mga city na ito parang kaakibat na ng mga city ng Sodom and Gomorrah. So masasama itong mga cities na ito, itong mga kingdoms na ito. And umabot na rin sa sukdulan, actually yung ginagawa ng Israel, ipinapatupad nilang panawagan ng Diyos na sirain sila is a judgment of God. Kasi ang Panginoon, continuous naman na naghuhukom. So, previously, tinawag niya si Noah para
para sirain yung buong mundo. Gumawa lang siya ng arka, yung malaking barko, para doon niya i-preserve yung mga bagong panimula. So yun, parang ang Israel dito sa Kanaan ay hindi sa pamamagitan ng baha ang pagsira ng Panginoon, paghukom ng Panginoon doon sa kasamaan nila, kundi sa pamamagitan ng paggamit niya sa Israel. So ayan, so yung success ng Israel na sirain itong mga to, pagpapatupad ng judgment ng Panginoon sa kanila. So makikita natin later dito sa Book of Judges na kahit sila, pag umaabot sa punto yung kasamaan nila napupunuan ng Diyos, ginajudge rin sila ng Panginoon. Tinatanggal rin sila or gumagamit rin ang Panginoon ng ibang lahi na para magdala ng judgment ng Diyos sa kanila. So patas ang Diyos sa tinitingnan natin dito. So sinisira ng Panginoon yung mga lahi doon sa Kanaan dahil yun ay judgment niya sa sobrang kasamaan nila. Okay? Yung mga religion nila, nag-aalay sila ng mga bata, yung immorality nila, integrated sa mga religion nila, yung prostitution, sexual immorality, lahat sama-sama doon. And then mababagsik rin sila. Kagaya ng description rin doon sa panahon ni Noah. Okay? So, ayan, maraming pinag-aralan natin lahat itong mga to. And ayan, itong Book of Joshua, na-discuss natin nung nakaraan na ang part nito sa buong revelation ng Panginoon para i-demonstrate yung faithfulness ng Panginoon sa covenant niya. Tinutupad ng Panginoon yung mga pangako niya. So imagine na yung pangako niya kay Abraham na darating ang panahon na ang kanyang mga lipi ay maninirahan sa lalabas mula sa isang Ehipto na magiging slave sila at madadala sila doon sa isang lupain na pinangako ng Diyos. It took 500 years. It took 500 years. Si Abraham, it took 25 years para matupad yung pangako ng Diyos sa kanyang anak. At ito, it took 500 years para matupad rin yung pangako ng Diyos sa kanya na yung kanyang mga descendants maninirahan na doon sa promised land. So, dinidemonstrate nito yung faithfulness ng Panginoon sa kanyang mga covenant. So, in-establish rin nito yung pattern ng grace first and then obedience. So, na-highlight natin dito ito nung nakaraan na iniligtas muna ng Panginoon sila mula sa Egypt. At nung ligtas na sila, sa kanya ibinigay yung 10 utos, yung commandments na i-obey nila. So parang pahiwatig rin yan or a type of our salvation. Sa atin niligtas tayo ng Panginoon. And then meron na yung mga salita ng Panginoon, yung teach them to obey everything I have commanded you. So hindi tayo nag-o-obey sa mga katuruan ng Panginoon, sa mga kagustuhan ng Panginoon para maligtas. Naligtas tayo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo na mag-o-obey tayo dahil mga ligtas tayo. Dahil yun yung paano tayo mamuhay bilang mga bagong tao or a new people. Okay? So nagbibigay itong Book of Joshua ng typology rin regarding spiritual warfare. So ang ating buhay ay isang spiritual na pakikibaka. So walang madali. Walang madali sa kahit yung mga pangako ng Panginoon it needs warfare. So nakikibaka tayo para diyan. So ayun, kahit nga yung promise of God for prosperity ganun tayo, nakikibaka tayo. We fight in the spiritual realm, we work hard, and then pero darating yung panahon mapapansin natin na as time goes by, gumaganda yung sitwasyon natin sa buhay hanggang sa we conquer the spirit of poverty. So parang gano'n. So, itinuturo rin tayo nitong Book of Joshua tungo sa isang mas dakilang Joshua.
So, dinidiscuss ko kanina sa klase namin sa Bible School dito, sa face-to-face class na Yeshua. Sa Jewish term kasi Yeshua ang basa ng pangalan ni Joshua. And actually, yan yung pangalan ni Jesus, Yeshua. Ewan ko itong mga translator na si Joshua, Joshua. Tapos ang translation nila kay Jesus, Jesus. Parehong Yeshua yan sa Jewish language. So mapapansin na natin na Joshua dinala niya the Joshua generation, yung mga bagong lahi para makuha nila yung mga pangako ng Panginoon. So parang ganoon rin ng ginagawa ni Jesus sa atin. Pinapangunahan niya tayo, ang bagong mga sangkatauhan, a new people of the covenant. Pinapangunahan tayo na sakupin ng mga pangako ng Diyos. Mapapansin ninyo na the Lord is invading the world at darating ang punto na babalik siya, and then for 1,000 years he will rule this world. So that is a picture of yung typology, sabi nila. And it traces unfinished business. Hindi natapos ni Joshua yung gawain eh. And yun yung didiscuss natin dito sa next book, the Book of Judges. Kasi tuloy ang kwento. So, mapapansin ninyo, pag nagbabasa kasi tayo ng Bible, laktaw-laktaw, nahanap natin yung mga verses na pakakapagbigay ng encouragement sa atin. But that's not how we read the Bible. We read the Bible, understand the flow of His story, understand who God is, how He deals with people, ano yung karakter niyang nare-reveal dyan, and then mag-a-align tayo sa mga kagustuhan ng Panginoon. So ayan, sa dulo ng kwento ni Joshua, sinabi niya, well, matanda na si Joshua eh. So far, we succeeded. Na-distribute ng mga lupain natin, makakapamuhay na tayo ng tahimik, payapa. So, hindi natapos lahat yung pananakop nila. But matanda na si Joshua. At sabi niya, well, I bled you. Pinangunahan ko kayo. And we succeeded. Matanda na rin siya, nagpapaalam na dito eh. Sa akin, as for me and my house, we will serve the Lord. Magiging tapat kami sa Panginoon. Desisyon na rin yun ninyo yan. Parang yun yung kanya. And nakakalungkot dahil mula dito, uusad dito sa Book of Judges, makikita natin yung cycle ng panlalamig. Cycle ng apostasy. So, tawag nila na apostasy yung panlalamig nila at pagtalikod nila mula sa Panginoon. Okay? So, itong Book of Judges, ang author nito ay karaniwang iniuugnay nila kay Samuel, si Prophet Samuel. Kasi kung tutuusin, si Prophet Samuel ang pinakahuling judge at pinakaunang propeta. So of course, in the Book of Judges, meron na si Deborah na prophet. Pero ito kasi, yung sinatawag nating hindi prophet as gift, kundi prophet as office. So si Moses, ang pinakadakilang propeta ng Hudyo. And then sinundan ni Joshua, judge, another judge, and then marami ng judge ang sumunod. Pero mapapansin mo na pagdating na doon sa sumunod na yugto ng kwento, pag-aaralan natin later, na mula sa judge, nag-shift sila sa hari. Now, ang mga tao ng Diyos na dito, mga propeta na, mga advisors, mga nagdidirect sa mga hari, yon. Si Samuel ang unang ganon. So actually, siya ang pinakahuling judge. Siya yung namuno sa Israel rin ng ilang sandali. So iniuugnay sa kanya yung pagkasulat ng Book of Book of Judges, though anonymous. Pero tradition iniuugnay sa kanya. So ayan, kailan nasulat ito? So maraming kwento ito and na-compile doon sa maagang bahagi ng approximately 1050 to 1000 BC. So, yung sabi ko nga, pabaliktad yung pagkwenta nila ng taon.
Yung kapanganakan ni Kristo, that is 0. So ang kwento itong Book of Judges nangyari siya noong 1050 hanggang 1000 years before na ipanganak si Kristo. So, doon mo susukatin niya na 1050 years before na isilang si Kristo. At ang kinocover niyang saklaw ng kwento ay tinatayang nandun sa saklaw ng nangyari ito sa 1370 hanggang 1050 before the coming of Christ. Yan yung sinasaklaw niyang panahon. Okay? So, sino ang original readers ng bakit sinulat ito? Para kanino? Actually, ito ay sinulat para sa mga Israelita na namumuhay na sa pangunguna ng mga hari. Sabihin na lang natin, pangunguna nila Saul, pangunguna nila David, nila Solomon. So, ayan. So, yun yung target dito para ipaunawa. Sabi nga nila, yung hindi walang knowledge sa history doomed daw to repeat yung nangyari sa history. So ang purpose ng pagbibigay ng kasaysayan ay para hindi natin maulit yung mga kasablayan sa kasaysayan. Mas matuto tayo, mas magiging wise tayo, at yun yung isang purpose nito. Okay? Usad tayo? Bakit sinulat? Bakit sinulat? So ang purpose tingnan natin sa 4 na perspective. Una, historical, para maipaliwanag yung napakagulong panahon sa pagitan ng panahon ni Joshua at ng mga hari. Yung unang hari sa Saul. So ipinapaliwanag niya yung anong nangyari pagkatapos ni Joshua. Anong nangyari pagkatapos ni Joshua hanggang sa maupong bilang hari si Saul. So yun yung dinidescribe niyang bahagi ng kwento ng Israel. Okay? So it's a historical document. Pangalawa, theological. So pag sinabi natin theological is the study about God. So ang purpose nito is to demonstrate yung ano yung kahihinatnan. Ano yung kahihinatnan kapag hindi tayo faithful sa mga covenant natin sa Panginoon. So inilalarawan niya rito kung ano ang nangyayari pag hindi tayo sumusunod sa mga panata natin sa Panginoon. So, makikita natin na, yun nga, yung title natin dito, A Cycle of Apostasy. Kasi, magkakaroon sila ng revival, tapos manlalamig na naman. Revival, manglalamig. Revival, lalayo sa Panginoon, hindi maglilingkod sa Panginoon. So, sa paulit-ulit na kwentong yan, na ilatag yung description ng kung anong nangyayari kapag nagiging unfaithful ang mga bayan ng Diyos. Okay? Pangatlo, political. Itong political naman, ikinokontrast niya yung paano pag walang hari? Paano pag walang leader? Kasi yun yung description wala silang hari nung panahon ng Judges. Kasi parang walang nag-unite sa bansa. Maganda noong panahon ni Joshua kasi na-unite niya yung bansa. Dito, wala lang, parang mga chieftain, nagkanya-kanya na kasi sila. May kanya-kanyang lupain na sila, may kanya-kanyang lahat. Tribo ni Judah, nandito siya sa Judah, may chieftain na rin sila doon, may leader na rin sila. So, ganun, kanya-kanya sila. So, hindi kagaya noong panahon ni Joshua na united sila as a nation. Okay? So, ngayon, may aangat na isa, yung judge na tinatawag natin, aangat ito, magre-raise ng Panginoon ng isang hari na, hindi hari, isang leader na kaya niyang i-unify yung bansa. So, parang ganon. And then, sa pagkakaisa nila, nagagawa nilang magapi yung mga nananakop sa kanila. So, that is the picture para mai-contrast yung itsura pag walang leadership. Okay? So, alam na natin yan. Pag judges ang pinag-usapan, pag walang leader, magulo. Okay? Ganon lang yung picture. So, and then pang-apat na purpose is pastoral.
para ipakita yung patience ng Diyos. Kahit ang titigas ng ulo ng mga tao dito sa panahon ng Judges, ayan, mamaya, init-init nila sa Panginoon, nanlalamig, tapos sumasamba sa ibang Diyos. Yung patience ng Panginoon to deal with them. And makikita natin yung grace niya, kasi in His grace, He is willing to deliver them kapag nagsisisi sila. Kasi pag nagsisisi sila, nagre-raise ang Panginoon ng isang tagapagtanggol nila, isang mamumuno at gagapi sa mga sumasakop or gumigyera sa kanila. Okay? So, ang kapansin-pansin na verse dito, yung Judges 21 verse 25. Kasi doon, i-describe niya sa isang verse, yung sinum up niya sa isang verse, yung sitwasyon noon. So ito yung sabi niya, in those days, sa mga panahong iyon, walang hari sa Israel. So mapansin mo na nagsasalita itong nagkwekwento dito na parang sa panahon niya may hari. Pero sinasabi niya, sa mga panahong ito, walang hari sa Israel. At dahil walang hari, ang bawat isa ay ginagawa niya kung anong tama sa kanyang pananaw. Okay? So yun yung kanya-kanya. Ito yung tama eh. Sa akin yan. Sa akin ito. So nakakalungkot. Parang ganito ata nangyayari sa bansa natin ngayon. Kanya-kanyang tama. May tama ang lahat. Mga leader natin. So, ayan. So, hindi lang siya pangunahing political commentary, kundi isa siyang theological diagnosis. Anong problema? Pinapaliwanag niya in the perspective of God, bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito? Cause and effect. Mapapansin natin dito, kapag hindi tayo tumutupad sa ating covenant sa ating Panginoon, gumugulo ang kwento natin. At kapag maayos naman ang relasyon natin sa Panginoon, faithful tayo sa covenant, umaayos ang lahat. Yan yung picture na ibinibigay ng Judges. I hope we learn from that. So, ang problema, hindi yung kawalan ng hari, kundi yung problema ng Israel na hindi niya nakikita ang Diyos bilang tunay na hari nila. Actually, may leader sila. It is God. Kailangan lang nilang sumunod sa kagustuhan ng hindi nila nakikitang hari. Kasi meron namang propeta, nandyan naman si Samuel. So, nalungkot niya si Samuel nung sinabihan ng mga Israelita si Samuel na humihingi sila ng hari sa Panginoon. Bakit mga kapitbahay natin may mga hari? Bakit tayo? Wala. Nalungkot si Samuel dito Kasi parang sinabi niya na parang nire-reject nila, hindi nila kinikilala ang Diyos bilang hari nila. Hindi sila nagpapasakop sa Diyos. So hindi problema. Parang ganun rin sa panahon natin nandiyan ang Diyos. Nasa iyo lang kung magpapasakop ka ba sa Diyos. Maraming tao na gusto nila nang nakikita nilang Diyos. So, ayan. Okay. Tingnan natin yung paulit-ulit na siklo, paulit-ulit na nangyayari dito sa kwento sa Book of Judges. Okay? Mapansin natin, may 7. May 7 na nangyayari sa bawat siklo. So, ayan, may cycle and then 7 yung nangyayari. Okay? Tingnan natin. Una, nanlalamig ang Israel. Nanlalamig sila, apostasy. So parang lumalamig sila spiritual, lumalayo sila sa Diyos. Gumagawa sila ng masama. Tapos, inaabandona nila ang Diyos, naabandona nila si Yahweh, at sumasamba sila sa mga iba't ibang Diyos or Diyos-Diyosan. Okay? Excuse me. Okay. Pangalawa, kapag nangyayari yung panlalamig nila sa Diyos, yung unfaithfulness nila sa Diyos, nagkakaroon ng oppression. Ang Panginoon, siguro inaalis niya yung protection niya sa kanila. And then, may mga kaaway na bansa na umaatake sa kanila.
Nagkakaroon ng oppression. So naghihirap sila and then marirealize nila na kawawa sila. Delikado yung sitwasyon nila. At yun, iiyak sila sa Panginoon, lalapit sila sa Diyos. So, ayan, magre-repent naman sila, kunwari, parang gano'n. Mababaw na ako. Iiyak na, magpapasaklolo sa Panginoon. And then, ayun, magre-raise ang Panginoon. Pang-apat is magre-raise ang Panginoon ng isang judge. Ang tawag nila, judge, hukom. Na siya yung magiging tagapagligtas nila mula sa sumasakop or nagiging oppressor nila. Okay? And then, binibigyan ng Panginoon ng victory yung judge at naliligtas ang Israel sa pakikibaka. So, nagkakaroon sila ng victory. And pang-anim, dahil nananalo sila, natatalo yung kaaway, nagkakaroon ng kapayapaan. And usually, itong kapayapaan na ito nagtatagal ng mga around 20 to 40 years. So after 20 to 40 years, kung mapapansin mo yung scope ng bakit halos 40 years, 20 to 40 years? Parang nauulit-ulit lang yung kwento. Parang bumabalik sila, ang picture nito, parang kapag lumalayo sila sa Panginoon, kahit nasa promised land na sila, parang bumabalik sila sa sitwasyon ng wilderness. Umiikot-ikot sila doon. And kapag nagsisi sila, parang ibinabalik na nagiging victorious. May parang Joshua na nire-raise ang Panginoon. And then, nakukuha ulit nila yung promised land or nagiging secured sila. And then, nagkakaroon ng kapayapaan that lasts for around 20 to 40 years. Ang nakakalungkot, nauulit na naman yung siklo. So, pag namatay yung judge, parang yung kamatayan ni Joshua, ayun na naman, bumabalik na naman yung idolatry. Lumalayo na naman sila sa Panginoon. Hindi na naman sila faithful. Sumasamba na naman sila sa ibang Diyos-Diyosan. So, parang ganon. Paikot-ikot lang yon. At napakarami nating matututunan dito. Kasi mapapansin natin na parang ganito rin ang kwento ng ating buhay. Nanlalamig tayo sa pananampalataya, and then nagkakaroon tayo ng mga problema, and then kapag dumaan tayo sa mga matitinding problema, nananawagan tayo, umiiyak tayo sa Panginoon, nagre-repent tayo, nagpapasaklolo sa Panginoon, at inaayos ng Panginoon yung problema natin. And nagiging victorious ulit yung buhay natin, nagiging payapa. Pero darating ang panahon na parang nanlalamig ulit. So, ayan. That is common na cycle. And ang kagandahan pag you know history, parang pag dito, parang nanlalamig na naman ako. Alam ko na to eh. Pag hindi ko i-reverse ito, babalik ako doon, magkaka-operation na naman. So pag nandito ka, napapansin mo dahil alam mo na ang history, ayos-ayusin natin to. Ayoko na naman ng babalik doon sa una. So pag naayos mo dito, babalik ka ulit sa peace, victory, sa parang ganun. So ayan, napapatagal natin yung ating victory and peace nang hindi lang sa maikling sandali. Okay? So, ayan, parang that is a picture. So, ang dami ninyong magagawang preaching on the book of Judges. Okay? So, usad tayo. So, itong mga judge na nire-raise ng Panginoon, itong mga heroes nila, mga bayan, kung ihahanay sana natin dun sa kwento natin sa Pilipinas, parang yung mga revolusyonaryo natin are mga judges. So parang umaangat si Bonifacio, umaangat si Silang. So parang ganon, parang mga ganon yung mga kandito. So Lapu-Lapu, mga heroes natin, Sultan Kudarat, mga tagapagligtas natin. Parang ganun yung nangyayari. Hawig na. So, ayan. So itong mga to, mapapansin natin si Othniel, itong mga heroes na ito, mga karaniwang tao. At hindi sila mga perpekto. Marami rin silang kasablayan.
At ang kapansin-pansin sa daloy ng kwento, habang umuusad ang panahon, dumadami ang parang pumapangit yung kalidad ng hero nila. So, parang ganon. So, well, ginagamit pa rin sila ng Panginoon. So, eto, napakagandang i-reflect rin dito na kung pwede silang gamitin ng Panginoon, pwede rin tayo. So, ayan, in spite of their imperfections, in spite of their flaws in life, ginagamit sila ng Panginoon. So, una dito sa chapter 3, 7 to 11, ang unang ni-raise ng Panginoon ay si Othniel. Okay? Siya yung napakaganda model judge. Walang nabanggit na kasablayan itong taong ito. So, ayan, parang tagapagligtas lang. Walang nai-record na anumang sablay niya. So, yun yung sinundan siya ni Ehud. Okay, tingnan nyo na lang yung mga chapters dito. I encourage you na basahin ninyo itong Book of Judges sa week na ito. Si Ehud naman, ito yung description sa kanya, kaliweting assassin. So, ayan. Yung ang hero na ito ginagamit niya yung panlilinlang. Gumagamit siya ng panlilinlang para magapi yung kanyang mga kaaway. Ito, nilinlang niya yung hari ng Moabita Tapos pinatay niya. So parang ganon. So, well, tama ba yung ganon? So, yun yung makikita natin dito na so from Othniel to Ehud. So may pinagbago. May pinagbago yung kalidad nila. Now, sinundan nito sa chapter 4 to 5 yung kwento ni Deborah. So mapapansin natin dito na siya lang yung katangi-tanging babae dito sa patriarchal culture to So hindi sila gumagawa ng leader na babae. So siya ay propeta pero nangunguna rin ng parang militar rin, parang panggera rin siya. So siguro ang may hahawig natin dito Gabriela Silang, parang mga ganon. Mulan. Mga babaeng mandirigma. Okay, and then here comes Gideon sa chapter 6 to 8. Now, itong Gideon na ito, mapapansin ninyo, duwag ito Yun yung description sa kanya. Ang daming pag-aalinlangan. So, ang dami niyang hinihinging kondisyon sa Panginoon. So, ayan. Dami niyang doubts. So, dami niyang demands na hinihinging mga signs. Ganon. Ganon yung kwento niya. Pero ginamit siya ng Panginoon sa isang napakadakilang victory kasi 300 lang yung tao niya tinalo niya yung lahat ng mga kalaban nila. Okay, yung problem itong tagapagligtas na ito later sa kwento ng kanyang buhay ang nangyari sa kanya pa nanggaling yung nagpasimuno ng isang idolatry. So, yung kasablayan ng buhay niya. So, ginawa niya yung ephod. Yung ephod kasi yun yung sinusuot ng mga pari para pag mag-communicate sila sa Panginoon. Ginawa niyang parang idol yun, Diyos-Diyosan. So, makikita natin yung kasablayan ni Gideon doon. Sumunod naman si Jephthah. So, si Jephthah, parang anak siya ng isang prostitute. So, ayan. And then, padalos-dalos, yun yung description kay Jephthah. Padalos-dalos and yung mindset niya is nakaluan ng mindset ng mga Kanaan. Kasi para manalo sa giyera, nangangako pa siya sa Diyos. Sinasabi nga ng Panginoon na bibigyan siya ng victory, nangako pa. Pag pupunta ako sa giyera, pag mananalo ako dito, pag ibibigay mo yung panalo sa akin,
pag-uwi ko, yung pinakaunang sasalubong sa akin, iaalay ko siya sa iyo. Now, humihingi ba ng Diyos ang Diyos ng alay? So parang sinusuhulan niya ang Panginoon. So para makikita mo na hindi malalim yung understanding niya kung sino ang Diyos. So I understand God in the perspective of the Canaanites. Ang nakakalungkot sa kwento ni Jephthah, nung pauwi siya, ang sumalubong sa kanya yung nag-iisang dalaga niya. So, ayan. Ipinangako niya yun eh. So, pinatay niya, inialay niya yung anak niya, sinunog niya siguro. So, yun yung sabi ng kwento. And then, sa tuloy ng kwento, si Samson, of course, very familiar ito. Chapter 13 to chapter 16. Mapapansin natin dito, si Samson is a Nazarite. Nazarite from birth. So, Nazarene. So, parang itong mga taong ito, they are set apart. May mga panata silang gagawin, hindi sila maggugupit, hindi sila iinom ng alak, parang mga ganun, lahat maraming panata, so parang set apart sila for a certain purpose. Pero violator siya eh. Violator siya. So ayun. Yung ending ng kwento niya, though victorious naman kasi natalo yung mga kalaban, pero parang suicidal yung ginawa niya. So, nung parang mahimasmasan siguro, binulag nila siya eh. So, parang ang nangyari, i-restore mo yung lakas ko, Lord, at mamamatay ako kasama ng mato. So, suicidal victory yung nangyari sa kanya. So, makikita natin yung pattern dito, yung moral failure sa mga judges na sumasalamin doon sa spiritual decline ng Israel. Pero kahit man ganun, ginagamit pa rin ng Panginoon itong mga judges na may kapintasan. At yung kapintasan nilang yun, yung imperfection nila, may mga consequences na nangyari sa buhay nila. Okay? So, ayan. Kung titingnan natin, yung chapter 17 to 21, i-describe nito yung kalubhaan ng kasamaan ng Israel. So may concluding sa dulo kasi ng Book of Judges, may nakakalungkot na dalawang kwento. Yung una, doon sa chapter 17 to 18, yung kwento ng idolatry na pinamunuan ni Micah. So, ayan, itong si Micah, gumawa siya ng sarili niyang relihiyon. So, ayan, gumawa siya ng mga Diyos-Diyosan niya doon sa sambahayan niya at nangupahan pa ng isang Levita para maging personal na pari niya. So, bumuo siya ng kanyang sariling relihiyon. So, ayan. Tapos, ang nangyari, maganda na siguro yung takbo ng relihiyon niya. Itong tribo naman ni Dan, yung isang anak ni isang tribong nabuo sa anak ni Jacob na si Dan, ninakaw nila yung mga Diyos-Diyosan niya para i-establish rin nila yung sarili nilang center of worship or center of religion doon sa north. So, imagine, mali na nga, ninakaw pa. So, parang, kaya doon, may patalastas. Doon nagpatalastas yung mapapansin mo na narrator ng kwentong ito. Doon sa Judges chapter 18 verse 1. Sabi doon, in those days, there was no king in Israel. Walang namumuno eh. So everyone is doing what they think is right. Walang system. So parang nangyayari sa kanila, talagang anarchy. Walang sistema. So ang gulo-gulo na ng Israel. At yung panghuling kwento doon sa chapter 19 to 21, ito yung ito yung Levite, may concubine siya, may kabit siya. At ang nangyari kasi dito, ginang-rape yung concubine niya. Pinatay nila, tapos parang chinap-chap nila to eh. Chinap-chap nila. Ang ginawa nito
Parang ang pagkakalam ko, kinarni niya to eh. Tapos pinadala niya ang iba't ibang bahagi nitong kabit niya sa iba't ibang tribo ng Israel. So parang ang nangyari, siyempre yung emotion ng tao pag may injustice. May injustice. So parang gano'n. Pinagkaisahan nila talagang kung natay ti Ilocano, nag-aambunan da yung tribe of Benjamin. Tribe of Benjamin ang kwan nito eh. Halos mabura itong tribe of Benjamin. So, ayan. So, yung description dito sa Judges chapter 19 verse 3, yung sabi ng narrator dito, sabi, walang nangyari kailanman na ganung bagay na nakita mula sa araw na lumabas ang Israel mula sa Ehipto hanggang ngayon. So parang ang sinasabi ng narrator dito, ito na ang pinaka masamang nangyari sa kasaysayan nating bansa. Parang ito yung grabing kasamaan. So ni-rape na nga, pinatay, tapos chinap-chap yung katawan. So, yan, giyera-giyera na sila. Sila mismo yung naglaban-laban at halos maubos yung tribe of Benjamin. So, ganun yung nangyayari. Ganun yung nangyayari during that time. Yung time na pag-end ng pamumuno ni Joshua hanggang sa time na magkaroon sila ng hari. Okay? So, yan yung umiikot na kwento. So, sa mga chapter na ito, makikita natin kung anong nangyayari sa isang komunidad na nire-reject ang mga tuntunin ng Diyos. Hindi nila isinasaalang-alang yung mga sistema ng Diyos. So, nasisira sila, nagiging masama, at nagkakaroon ng corruption. At ayan, hindi lang corruption, talagang degradation. So, ayan, watak-watak sila. At sila pa ang nag-away-away sa dulo nito. Okay? So, bakit nasulat itong Book of Judges? Anong part ng kwento ng Book of Judges sa buong plano ng Panginoon? Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari itong mga to? So, sabi nga nila, ang mga kasaysayan sa nakaraan ay aral sa atin ngayon dito sa hinaharap. So itong Book of Judges, nire-reveal niya yung kawalan ng kakayahan ng sangkatauhan na panatilihin ang covenant. Hindi natin kayang panatilihin ang covenant dahil nature natin ang maging pasaway. So, human nature natin ang pasaway. So, parang ganun yung pinapakita niya rito. Ina-establish naman ang mga rules, ang mga laws, di ba? In-establish nila Joshua. Pero sinasaway ng tao. Talagang likhang likas na pasaway ang tao dahil sa likas na kasamaan natin dahil sa pagkakasala na minanamana. Pangalawa, itong Book of Judges, dinedemonstrate niya yung habag ng Diyos. So talagang yung mercy ng Diyos puno ng patience. Anusan na tayo ni Apo Diyos. Pangatlo, ini-expose niya itong Book of Judges, ini-expose niya yung pangangailangan natin ng ibang leader. Kasi ang daming leader naman na pumunta sa kanila, ni-raise ng Panginoon. So, ayan, iba't ibang leader. Nandyan sila, Othniel, iba't iba dyan. Pero nakikita natin na there must be a kind of leader na effective sa tao. So, papangit yung leader. Kaya dito sa bansa natin, may mga nagtatanong sa akin, ano ka pastor? Berde o pula? Pareho yan. Hihintayin ko na lang yung ating hari. Siya ang ayos ng bansang to. Parang gano'n. Wala ka namang magagawa dyan eh. Buboto ka lang. Siyempre, buboto ka. Choose the lesser evil. Pero walang makakaayos dyan. Tanging yung Panginoon. Okay? So, ayan.
ipinapahiwatig nito yung pangangailangan ng isang leader na naaayon sa will of God. Okay? Pangapat, ipinapaliwanag ng Book of Judges yung political situation ng Israel. At panglima, ini-illustrate nito yung principle na kung anong itinanim mo, yun yung aanihin mo. So, kung ano yung kagagawan ng Israel, ay yung kahihinatnan niya, kagagawan mo rin. So, parang ganon. So, at ang Book of Judges, nagiging, ang Book of Judges, nagsisilbi bilang babala sa atin na na tagapagbasa ngayon. Okay? So, pag hindi natin isaalang-alang ang lesson na ibinibigay ng Book of Judges, we are prone of repeating or mangyayari sa atin yung mga nangyayari sa kanila. Okay? So, that is the Book of Judges. It's already 9. I think kakayanin natin hanggang 9:30 yung Book of Ruth. Sige, uusad tayo. Itong kwento ng Book of Ruth, itong kwento ni Ruth, nasa loob siya ng panahon ng Judges. Nandun siya sa dulo. Okay? Nandun siya sa dulo ng span na yan. So kahit napakasama ng sitwasyon ng Israel, yung kwento ni Ruth doon, may mabuti rin pala. So parang kung titingnan mo yung kwento ng Book of Ruth, pasama ng pasama. Pero sa loob ng napakasamang nangyayari sa Israel, may isang kwento na napakaganda. Okay? So, ayan. Kaya nasulat naman itong Book of Ruth. So, ayan. Hindi rin nabanggit kung sinong nagsulat nito. Pero sinasabi ulit ng tradition na galing raw kay Samuel ito. The prophet Samuel. So, parang tuloy ng kwento niya. Pero late, sa pag-aaral ng mga eskola, nakita nila na mukhang hindi si Samuel daw. Kasi may mga evidences na nagpapatunay na wala na si Samuel noong nasulat itong Book of Ruth. So, ayan. So, most likely, nasulat ito noong panahon ng paghahari ni David or ni Solomon. Okay? So, around 1,000 to 900 BC. So, mga time na yan. 1,000 or 900 taon bago ipanganak ang Panginoon. So, So, nandyan yan. Nandyan sa loob ng kwento ng Book of Judges. So, ang original na audience ng kwentong ito ay yung mga Israelita noong panahong iisa pa yung bansa ng Israel. Kasi kalaunan naging dalawang bansa ang Israel. So naghati yan. May nagkaroon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. So nagkaroon ng dalawang hari doon sa Israel. So sa North at saka sa South, Judah. So ayan. So itong kwento ni Ruth, nabuo siya noong panahon na buo pa yung bansa. So that is most likely paghahari ni David sa ni Solomon. Kasi nung kamatayan ni Solomon, diyan na nag-away-away na yung mga descendants nila. Okay? So, ayan. Yung kwento kaya sabi dito, a ray of hope in darkness. Napakadilim ng kwento ng Book of Judges. Pero sa kalagitnaan ng dilim na yon, parang may isang kandila. parang ganun. And that is the story of Ruth. So, napakagandang contrast ito doon sa Book of Judges. Okay? So, kaya kung babasahin mo yon doon sa chapter 1 verse 1 niya, ang bungad doon sa mga araw na nangunguno or namumuno ang mga hukom. So, inilatag niya talaga na nangyari ito nung mga panahon ng pamumuno ng mga judges. Okay? So, ayan. At habang sablay itong mga judges, sablay itong mga pamumuno ng judges, nagpapakita yung kwento ng Diyos. So sabihin na lang natin, itong mga judges na rinire-raise ng Panginoon at yung bansa, napakarami nilang unfaithfulness.
Pero sa kalagitnaan ng mga kwento ng unfaithfulness, may isang kwento ng pagiging faithful. Eh, napansin niyo ba yon na si Ruth ay napaka-faithful niya kay mother-in-law niya na si Naomi? So parang kontrast siya. Sa panahon na hindi faithful ang karamihan, may isang tao na napaka-faithful. Okay? So tingnan natin yung blessing rin ng pagiging faithful. Makikita rin natin yan, matututunan natin. So, ayan, yung Book of Judges, punong-puno ng violence, punong-puno ng idolatry. Pero yung kwento ni Ruth naman, tinalikuran niya ang kanyang relihiyon, ang kanyang mga idols, at kahit Gentile siya, kahit hindi siya Hudyo, pero tinalikuran niya yung pagiging idolatrous ng lahi niya, at kasi kung sino ang Diyos mo, yun yung Diyos ko. Kahit Gentile pa yan, kung magiging faithful siya sa Diyos, gagawin ng, makikita natin yung kwento dito, mag-a-unveil, napakaganda. Okay? So, reverse or contrast. Sige, usad tayo para hindi matatagal. Bakit sinulat ito? So, may apat ulit na purpose. Historical. Ito para ma-preserve yung kwento ng lipi or ancestry ni David. Para mailatag yung, sino mga ninuno ni David? Kailangan yan sa monarchy. So paano nila ituntun yung record ng bloodline ng hari? Okay? So yun yung purpose niyan kasi lola ni David ito. Lola ni David. Okay? So, ayan. And then, that is the historical purpose para mailatag yung family bloodline ng hari. Pangalawa, theological regarding God. Para naman i-contrast kung ano yung kaibahan ng faithfulness, pagiging faithful sa covenant, sa kaguluhan ng panahon ng mga hukom. Okay. And then pang-apat, social, yung lipunan nila, para i-affirm yung ang Diyos tumatanggap siya ng mga Gentile. So sa Israel, ang hindi tungkol sa mga tao ito, na ang Panginoon, kahit Gentile ka, kung magiging faithful ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Parang sa ating mga Kristiyano ngayon. Di ba? Hindi naman tayo anak ni Abraham. Pero dahil naging tinanggap natin si Kristo, we affirm our faithfulness with Him, binibilang tayo ng Panginoon na mga mamamayan niya, people of His kingdom, sons of Abraham, children of Abraham. So naisasali tayo sa covenant people. Okay? And literary, para magbigay ng magandang kwento, kaugnay doon sa kabutihang loob ng ating Panginoon. Okay? So, ayan. Madugo yung kwento ng Judges. Pero itong kwento ng Ruth, nagsingit sila dito ng a story of grace and a story of love. Okay, ano yung mga theological themes na makikita natin dito sa Book of Ruth? So, sa Hebrew language, nababanggit lagi nababanggit, paulit-ulit na nababanggit yung word na kesed. So, itong word na kesed, sa English, sa salita natin, covenant loyalty or loving kindness. Pagiging tapat. Pagiging tapat. So, ilang beses na ulit ito. Paulit-ulit, kapansin-pansin ito. Sa chapter 1 verse 8, chapter 2 verse 20, chapter 3 verse 10. At ito itong kesed or covenant loyalty and loving kindness or loving kindness. Ito yung iniikutan na tema ng kwento. Okay? Si Ruth kasi, mapapansin mo na i-demonstrate niya itong kesed or loving kindness, pagiging mapagmahal kay Naomi. So, sinabi niya, your people shall be my people and your God, my God.
So, covenant loyalty, yung statement niyang yon sa 1 verse 6, it's a covenant loyalty. Now, si Boaz naman, pinakita niya rin itong kesed or loving kindness, pagiging pagmahal kay Ruth at sa kay Naomi. Kasi si Boaz nagpakita ng kagandahang loob kay Ruth at sa mother-in-law niyang si Naomi. So, ayan. Tinupad niya yung tungkulin ng isang kinsman redeemer. Ano tong kinsman redeemer? Sa mga batas kasi na itinatag ng Panginoon sa Israel noong panahon pa ni Moses, ayaw ng Panginoon na may mabuburang lahi. So, gusto ng Panginoon yung continuity ng mga kwento. Okay? So, kung, for example, may mga magkakapatid, may mga kwentong nangyari ganyan sa Book of Judges. Yung, for example, yung panganay, namatay siya. And then, yung asawa niya, so sa panahon kasi na yon, hindi pwedeng magtrabaho ang mga babae. So, mamamatay yan. Walang magpapakain sa kanya. Ang rules na ginawa nila Moses, meron sanang kamag-anak na magtatayo doon or kukuha ng responsibilidad sa nabalo or naulila ng so yung pinakamalapit na kamag-anak. So most likely pinakamalapit is yung susunod na kapatid. So kukunin niyang asawa niya, yung dating asawa ng so bubuhayin niya yung pamilyang yon, and then kung sakaling wala silang anak, kung magkaanak sila, hindi maibibilang na anak nung kapatid ay yung anak niya yung isisilang ng babae. Maibibilang yon na anak nung namatay na kapatid para hindi mabura yung record ng pangalan niya. So lalabas sa record na anak nung namatay. Parang gano'n. So yan yung kinsman redeemer na sinasabi nila. So kasi si Ruth, balo ito Balo yung mga anak ni Naomi, asawa ito. Now, sinong malapit na kamag-anak? Sinong malapit na kamag-anak na kwan? So yun yung kwan dito. Now, yung kinsman redeemer si Boaz, alangan naman na si Naomi yung asawa niya, matanda na si Naomi. Pero kailangan ng kamag-anak na magtutuloy sa kwento ni Ruth. So, actually, may anak si Boaz saka si Ruth. So, sa ang lalabas sa record, si Ruth. Sino asawa ni Ruth? Yan, yung pangalan ng dalawang lalaking anak ni Naomi. Kilion saka Mahalon, Kilion. So parang gano'n. Sino sa kanila. So most likely sa record, yung anak ni Boaz sa ni Ruth, naka-record yun na anak. Lalabas yung anak nga dito na anak ni Naomi. So parang gano'n sa record ng asawa ni Naomi. So kasi mabubura na yung bloodline nun, namatay yung dalawang anak niyang lalaki. Wala na, mabubura na yung kwento niya. So ang responsibilidad ni Boaz, tubusin niya alagaan niya sina Ruth at Naomi. Inasawa niya si Ruth. Pero yung anak nila magiging sa angkan ng asawa ni Naomi. Tutuloy niya yung kwento ng pamilyang yon. Yung mga ari-arian nila, tutubusin niya rin, redeemer. Tutubusin niya rin at i-restore niya doon sa pamilya nila Naomi. So yun yung iniikutan ng kwentong yan. Yun yung tinatawag nilang kinsman redeemer. Yan yung responsibilidad niya. Okay? So basically, that is makikita natin yung kwento. Kasi may theological team yan. Itong kinsman redeemer, yung tawag nila sa Hebrew is Goel. So si Boaz, finulfill niya yung batas na ito. Yung nababanggit sa Deuteronomy 25 verse 5 to 10 at yung redemption law sa Leviticus 25 verse 25. So bilang kinsman redeemer or Goel,
So, tinubos niya yung lupa. So, kanino man na ibenta yung lupang yan or na isanla yung lupang yan, binili ni Boaz para kina Ruth at saka Naomi. Now, inasawa niya si Ruth para ma-preserve yung family line. Wala na. Pag namatay na si Naomi, di wala na. So, patay na yung linyang yun. Pero inasawa niya si Ruth, nagkaroon sila ng anak, nagkaroon sila ng anak. And then yun yung nilabasan na ng mga descendants. Yun, lumabas pa doon yung descendant ng Panginoon. Bloodline ni David. Okay? So, nag-provide si Boaz ng security and future para sa ayan, itong dalawang mag-mother-in-law, vulnerable women. Okay? Now, may kwento sa likod niyan eh. So, kung mapapansin mo dito, bihirang mabanggit ang Diyos sa kwento nito. Pero mapapansin natin na yung how God moves in this story. So, patago ang Diyos dito eh. Yung lagi ko ang sinasabi sa hermeneutics, ang Biblia ay kwento ng Diyos. So, kung example to, binabasa natin yung kwento ni Ruth. Hindi tungkol kay Ruth yan. Hanapin mo yung Diyos. Hanapin mo ang Diyos sa kwento ni Ruth. Kasi yung kwento ni Ruth, kwento ng Diyos yan. Yan yung lagi yung ine-emphasize sa hermeneutics. Okay? So, ayan. Papansin mo dito si Ruth, nagkataon. Laging nababanggit yan yung it happens, nagkataon. No? Nagkataon na si Ruth, pumunta siya para, anong tawag sa Tagalog yan? Kasi Ilocano kasi panagtudtod. Doon sa Paul, dumaan yung reaper or dumaan yung mga tagagapas, maraming naiiwan, iniipon nila yon. So, sabi sa Ilocano kasi agtudtod. So, nagkataon na nagtudtod, talon ni Boaz. So, nagkataon na bakit nagkataon na sa dami ng field doon sa Israel, nagkataon na doon pa. So ayan, yung term, mark that word, nagkataon. And then si Boaz rin, nagkataon na napansin siya. So, dami namang doon eh. Dami namang tao doon na pero nagkataon, ewan ko kung kapansin-pansin siguro si Ruth kasi foreigner ito eh. So, may mga features siya siguro na kapansin-pansin na iba sa Israelita. So, sabihin na lang natin siguro kung taga Mountain Province, pink ang pisngi, ganon. So, ayan. Nagkataon na napansin siya ni Boaz. And then, mapapansin mo doon naman sa chapter 4 verse 6, nagkataon na naman na si Boaz malapit na kamag-anak na siya sana ang isang sa tutubos. So, ayan. Kung mapapansin mo, yung kwentong ito, kumikilos ang Panginoon sa likod ng mga kwento, mga pangyayari. Nagkataon lang ba? Or ang Panginoon ang gumagabay sa daloy ng mga kwento? Magre-reflect tayo sa buhay natin. Ilan sa ating buhay ang mga nagkataon? Minsan, hindi kasi natin napapansin na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Pero maraming nagkataon sa buhay natin, but that is the hand of God. Isa mare-reflect natin yan sa kwento ni Ruth. Okay? So, nag-end na tayo dito sa kwento ni Ruth. Nagkataon lang ba? So, ayan. So, napakaikli ng kwento ni Ruth. Pero that's it. Ang matututunan natin sa kwento niyan, so, yung anak ni si Jesse ba? Yung anak nila? Obed saka Jesse. Tapos saka David. So, ayan. Isipin mo na sa gulo ng judges na parang walang direksyon kasi wala silang hari, ang gulo-gulo nila.
Pero doon pala sa panahon na yon, may binubuo na ang Panginoon para sa hinaharap. May hinuhubog na siya na later magiging hari. Kaya yung paghingi nila ng hari kay Saul, sa Ilocano yung term natin na kusel. May ginagawa na ang Diyos, inuunahan nyo eh. Parang naulit na naman yung kwento ni Abraham sa ni Sarah na hindi kayo makapaghintay eh. So parang ganun. May ginagawa na ang Panginoon na doon sa gitnang yun, in the midst of unfaithfulness, may kwento ng faithfulness na doon kumikilos ang Panginoon para ibigay yung solution sa mga problem nila during that time. So, and ipinanganak si Obed. And nagkataon ba na si Obed naging anak niya si Jesse? At nagkataon ba na sa kwento ni Jesse, pinanganak si David? So, mapapansin ninyo, tingnan niyo yung pag-manage ng Panginoon ng system. Legitimate rin yung pagpasa kay David eh. Kasi pag mapapatay ni David itong higanting ito, magiging asawa niya yung dalagang anak ni Saul. So yun. Kung mapapansin mo, parang itong dalaga rin ni Saul, parang hindi rin kaaya-aya yung pag-uugali niya nung nag-worship si David. Parang inaalipusta pa yung asawa niya. Parang nagkaroon ng curse na hindi siya manganganak. Mapapansin nyo ba doon na Juan? Parang kinat ng Panginoon yung line ni Saul. Kasi hindi na nagkaroon ng anak si Michal. Okay? So, ayan. Kung mapapansin nyo iba. Now, in that story na naman, anong pangalan nitong mama ni Solomon? Meron Kesed rin eh. Kesed rin, wise person rin ito. So, mama ni Solomon. Okay. So, ayan na. Batseba. So, ayan. Wala namang magawa si Batseba eh. Ang lumalabas kasi parang illicit relationship. Hindi illicit relationship yung kwan. Talagang biktima lang si Batseba doon. Wala siyang magawa. Sinabi ng hari eh. Ang utos ng hari hindi nababalik. So, anong magagawa mo kung pinatawag ka ng hari? That is how powerful kings are. So, ayan, he owns. Pag kings, he owns. So, ayan. So, but doon sa basag na puso ni the Lord rin eh. Wala kasing nasulat na kwento tungkol kay Batseba eh. But we don't know the spirituality of this person. Naniniwala ako na hawig sa spirituality ni Ruth yan. So, it's a reward for her si Solomon rin. So, ayan. So, ayan, matututunan natin sa kwento ni Ruth na God is always working quietly behind. So, reflection natin dito. So, bansa natin ang gulo-gulo ngayon. Kung gaano kakalat yung basura doon sa Manila, kaano yung mga baha, di lang natin alam, may ginagawa ang Diyos sa likod. So, hindi natin alam doon. But that is the nature of our God. Sa ating buhay, personal na buhay, magulo ba ang buhay natin? So, keep on being faithful. Be a Ruth na you live out loving kindness. Be faithful with the Lord lagi. And the Lord will make all things will work together for good. So that is the story of itong tatlong libro natin. Parang trilogy. Trilogy. So pag-aaralan naman natin next is yung susunod na yugto ng kwento ng Israel, which is mga panahon ng mga hari. Okay? So, so far, ito yung kwento natin. Mas naiintindihan nyo na siguro yung daloy, mula Genesis, paano nabuo ang Israel,
paano sila naging slave, paano sila niligtas ng Panginoon, paano sila paikot-ikot sa wilderness, paano nila napasakamay yung promised land. So, topsy-turvy yung kwento nila doon sa promised land. Paano sila nagkaroon ng hari? Paano naayos yung magulong buhay nila? Which is later naging magulo rin ulit. Paulit-ulit hanggang sa tuloy-tuloy ito. Kaya nga pag binabasa mo yung kwentong yan, darating yung punto na maidudugtong yung kwento mo dyan. So, ayan. That is our lesson. Itong session 4 natin, the conquest and crisis, yung kingdom ng Panginoon sa loob ng lupang pangako. Okay? So, ayan, may question kayo, reflection? Bago natin i-end itong lesson natin. So, ayan, marami kang magagawang devotional dito, Sister Joy. Okay. Wala. O, sige. We will end in prayer and next week itutuloy natin itong napakaganda ng kwento ng Bible. Yan lang kasi minsan hindi natin binabasa ng maayos. Kaya napakahalaga itong survey. Ginagawa natin Old Testament survey. Okay? Yayin mo ko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga natutunan namin nung last session sa itong session to, Lord. Maraming salamat, Lord, na nakikita namin yung pagkilos mo, Lord, sa likod ng mga kwento. Lord, minsan magulo yung buhay namin and either kagagawan namin, paglayo namin sa iyo, unfaithfulness namin sa mga covenant mo, or biktima lang kami, Lord, ng nangyayari sa paligid namin. Kagaya nila Naomi, na naipit lang sa sitwasyon, na nag-migrate sa Moab, Lord. But dami mang malas na nangyayari sa buhay. Pero ikaw, Lord, hindi ka nawawala. Nandun ka lagi. Truly, yung sinasabi ng Book of Romans, Lord, all things will work together for good. May inihahanda kang bagay, blessing in the midst of curses, blessing in the midst of chaos. Maraming salamat, Lord, at mas nakilala ka namin ng mas malalim sa pamamagitan ng mga kwentong ito. Bless mo, Lord, ang bawat isa sa amin. At kahit sa pamamahinga namin ngayong gabi, hinihiling namin, Lord, na ikaw ang magbalik ng aming kalakasan para, Lord, sa mga gawain ulit namin bukas, sa pagliliwanag namin, pagmiminister namin, sa trabaho man, O Lord, o sa pamilya. Bless mong bawat isa sa amin. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And God bless. God bless Good night us all. po. Goodbye. Naisend ko na ba tong Naisend ko na ba tong notes na ito sa inyo? Tuloy na ba, Pastor Dikwa? G first. Oo. Magkakasama yan. Okay. Adan, Pastor. Ay, oo, nasend ko ata. Sige. Good night. Sige po.